Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ang isi-share ko naman sa inyo is paano ba mag-load sa ating EasyTrip wallet using your BPI online account. Yung EasyTrip, ginagamit natin to sa NLEX para mas makakasave tayo ng time. So, eto nga guys, ang gagamitin natin ng ating BPI application na naka-installed sa ating cellphone. Ayan. So, i-open lang natin to guys. Pag napindot mo na, ayan. So, magla-login lang ako sa aking BPI online banking. Ayan. So, magla-login ako via biometrics. Ayan. So, lalabas na dito guys yung sa loob ng aking BPI online. So, makikita ko na kung yung laman ng aking bangko. Then, ang pipindutin mo dito guys ay ito sa baba, makikita mo dyan yung payload. Yan, binilugan ko. So, mapupunta ka na dito, guys. Pag napunta ka na dito, ang next na i-click mo ay itong e-wallet. E-wallet, i-click mo yan. Pag na-click mo na, so lalabas dito yung load from. Ayan, may makikita ka sa taas. So, meron ding load to and load amount. So, dito sa load from, load to, yan, load amount, no? So, load from, kung saan mo kukunin yung load. Kung dalawa kasi yung account mo, mamimili ka kung anong account dyan. So, ako kasi dalawa, so pipiliin ko yung isa. Then, load to, piliin mo lang guys itong all e-wallets na tab. I-tick mo yan, i-click mo yan. Then, lalabas na itong mga ito. So, ang pipiliin natin dyan yung EasyTrip. Kasi EasyTrip yung paglo-loadan natin, di ba? So, i-click mo yung EasyTrip. Yan. Pag na-click mo ng EasyTrip, yan lalabas na. So, kailangan natin ng enter account number ng EasyTrip. So, paano natin makukuha yun? Makikita natin yan doon sa EasyTrip card. Nandun yung account number. Ngayon, ako kasi sinave ko na siya sa aking notepad dito sa cellphone para i-copy-paste ko na lang. So, hindi na ako mahihirapang punta pa doon sa doon sa para kopyahin mano-mano isa-isa. So yan, gagawin ko lang, hanapin ko lang siya doon sa aking notepad o sa aking mga notes kung saan ko nilagay yung EasyTrip number. Then i-copy ko lang yung EasyTrip number from my notepad. Siyempre, ensure mo na tama yung sinilagay mo diyan. Ako naman ensure na tama yan kasi lagi ko yan loloadan, mabigyan. Ganyan lang, ika-copy-paste ko lang yung account number. So, ayan na. Hindi ko na kailangan mano-manong isa-isa i-type para mamaya maduling pa ako, magkamali ako. So, ang gagawin mo next is pindutin mo yung continue. So, pag pinindot mo na yung continue, okay na yan. So, lalabas lang yung summary. So, load from, kung saan mo kinuha yung pera. So, load to EasyTrip. So, lagay mo yung amount. So, ako, 1,000 yung ipapaload ko. Then, pindutin mo lang itong continue pagkatapos. Yan. Pindutin mo yung continue. Yan, lalabas na siya. Parang tinatanong ko, are these details correct? So, tama ba yung load from mo, yung saving account na pinagkuhanan, load to, o EasyTrip, then account number. Sabi rin dito, applicable convenience fee will be deducted from your load amount. So, may convenience fee pala ito na i-deduct sa load amount mo. Pero, itong si BPI, wala naman siyang service charge. 0. So, ang ilo-load niya is 1,000 din. Yan. So, i-ano na natin to. Once okay naman yung details, syempre, pipindutin na natin ang confirm. So, yun yan. Yan. Pipindutin na natin to confirm. Kasi nga, ipoproceed na natin yung pag-purchase ng load. Ayan. So, pag pinindot mo guys yung confirm, yan, hingan ako ng mobile key o yung password ng BPI. Yan, isiset mo yan sa BPI application mo. So, yan, load successful. So, yan na, oh.
Oh, meron ng load. Na-loadan ko na. Ito yung load to easy trip, load amount, yan. Then, nakalagay din dito kung saan kinuha yung load and then account number. So, yan lang guys, no? Ganun lang kadali magbayad gamit ang ating BPI online. Screenshot nyo na lang para may proof of payment kayo.